maintindihan, ganun. So, saan nanggaling yung 6 minutes lang ako magbubuhat? May certain tracker ka ba na maintindihan, ganun. Kung iisipin mo, lahat rin ng mga greats nga, hindi rin sila naintindihan eh. 'Di ba? Si Jesus nga pinako eh. 'Di ba? Sobrang, yun ang bash. Matindi pa sa comment section yun, ipako ka nila. Imagine mo, pinako nila ako. Damn! Matinding hater. Like, kung kaya papakuin nila ako, sabi ko, damn! Gaano ba kayo ka-hater? Umabot na sa ganito. Grab, don't hate! Sabi ko, ewan ko ba't di sinabi ni Jesus dati, you know? Don't hate. Don't hate the player. Hate the game. Hate the game. Hate the player. Hate the game. So, would you say yung mga greats talaga laging nami-misunderstood ng society, no? Yeah, lagi talaga. Lagi. Sa tingin mo, Koy, saan ka kumuha ng foundation na mabuo yung ganyang mindset? Kasi sobrang kakaiba siya eh. Tapos, saan mo siya nakakuha? Saan mo siya na-build? Kakaiba ba talaga? Kakaiba ba? Ewan ko, minsan naiisip ko rin, kakaiba ba ako mag-isip o nagbago lang yung programming ng mga tao ngayon sa mundo? Kasi itong mga paniniwala ko, normal lang dati ito eh. Like, walang naman nagugulat nito eh. Parang yung recent na viral ko about dun sa hindi magtitimpla ng gatas yung, kung ikaw yung husband, hindi ka magtitimpla ng gatas. Dati, walang aangal nun eh. Bilisan mo, nagbabari na ron eh. Like, yung mga lolo natin, sabihin, ba't ba kasi ako magtitimpla ng gatas? Di ba? Ngayon parang binago na yung the way mag-isip eh. Hindi, dapat magtimpla ka din ng gatas. Ganun. So yun, kaya minsan iniisip ko, iba ba talaga ako o dati lang tong paniniwala ko at nagbago yung mga programming ng mga tao ngayon. Ewan ko, para sa akin, pag sinasabi nila, uy, wisdom yung mga sinasabi mo. Wisdom pala to. Kala ko common sense lang to eh. No. So yun. Kaya hindi ko alam kung saan nanggaling yung mga ganun ko. Pero siguro mga experiences ko din tol, ganun. Marami rin ako na experience talaga na Maganda na mention mo yun. So, saan nanggaling yung 6 minutes lang ako magbubuhat? May certain tracker ka ba na ano? At saan mo nakuha yung idea na, 6 minutes lang ako, firm. Goodbye. Sa'yo na yan. Parang papasok mo na yung bata. Kasi parang nag-stroke sa mga social media, you know? 6 minutes mong bye. Yun nga, isa pa yun tol. Isipin mo, pag the way, parang tayo, kunyari nasa locker room tayo, salitang lalaki lang talaga. Marami tayong masasabi na pag nilabas natin sa social media, maka-cancel tayo, di ba? So siguro yung isang salita kong yun, yung 6 minutes na yun, isa yung sa mga locker room talk siguro na parang gano'n ang dating. Pero kung mataas yung IQ ng nanonood, alam niya na hindi naman talaga 6 minutes yun. Di ba? Kung gapinat yung utak mo, para sa'yo, literal talagang 6 minutes. Grabe naman! 6 minutes! Tapos focus siya doon sa 6 minutes na yun, di ba? Hindi niya na nga pinansin yung the rest ng magandang sinabi ko eh. Yung 6 minutes na yun, doon lang siya nag-focus. Yung the rest, sabi ko, para ayusin ko yung empire ko, para makaprovide sa family, blah, 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 di ba? Ganyan. Hindi, wag na yan. Dapat hindi 6 minutes mo lang kinarga yung anak mo, ganyan. Ganun nga, ka-TikTok brain yung mga di ba? Nagpo-focus sa out of context na details, kumbaga. Kumbaga, tsaka tol, yun nga, nagiging out of context yun kasi ang pinanood lang nila. O mo, lahat kayong mga nag-react doon na gumawa kayo ng hit piece sa akin napanood nyo ba yung long form? Di ba? Hindi nyo napanood yung long form. Sanay na sanay kayo dyan sa 15 seconds nyo na attention span. Nag-focus kayo dun sa TikTok na, yung sa Reels na yun o ano. Pag pinanood nyo ang long form, hindi naman ganun yung dating ng kwentuhan eh. Hindi siya about sa wag alagaan yung anak eh. Hindi siya about dun eh. Di ba? Kung papanoorin mo yung long form about yung sa responsibility mo Pag-provide. as a father, na ang responsibility mo, masigurado na okay ang pamilya mo. So, the more na mag-i-spend ka doon ng time, magkarga-karga ka doon ng like nakakagawa ka na sana ng money doon. Hindi ko naman sinasabing, wag mong kargahin eh. Wala akong sinabing ganun eh. Kaya may 6 minutes eh. Buti nga kinarga pa eh, di ba? Isipin mo yung tulad nga sinasabi ko, isipin mo yung OFW. Yun nga, walang 6 minutes eh. Diba? Years silang di na nakarga yung pagbalik nila. Malaki na yung anak nila. Masama ba sila? Hindi naman Ginawa lang nila yung dapat nilang gawin. Yun lang yung choice nung panahon na yun eh. Diba? Ngayon, kung let's say, nasa tamang estado ka na ng buhay, na pwede mo nang kargahin ng matagal yung anak mo,
fine. Tama yan, magkaroon ka ng quality time sa anak mo. Yun nga ang point ng pagpepera mo para magkaroon ka ng time dito sa mga mahal mo sa buhay Pero mostly naman ang nanonood ng podcast na yun, wala sa ganung level ng buhay Kaya sila din yung kausap ko. Kumbaga para sa akin, dog, broke ka pa, bakit ka nagkakakarga ng bata dyan ng ganyang katagal? Anong ginagawa ng misis mo? Di ba? Oh, yun ang point ko. Sino ka kaya? So, ang pinaka-point mo is kumayod ka muna bago ka mag-take time for that matter. Parang gano'n. Kumayod ka muna. Kahit nga kumakayod ka Hindi kasi tol, tingin ko nagsimula yun nung pag nakakita ako ng mga content na yung mga house band na timpla silang gatas doon, kargang anak. So ngayon, makakuha sila ng papuri sa internet. Yan ang yan ang dapat, yan yung ganyan. Pero pag the way ko tingnan, parang, asan yung wife mo? Asan yung, di ba? Kumbaga, as a lalaki, naniniwala ako na machine talaga tayo Huh? Isipin mo, isang lalaki nga kayang gumawa ng, tingnan mo, nagawa itong mga phone na to dahil sa isang lalaki lang to Isipin mo, gano'ng ka-machine ang isang lalaki. Kumbaga para sa akin, kung machine ka, marami kang pwedeng magawang something great. So, parang hindi dapat marami kang time sana sa gawain sana ng misis mo. Yun lang naman ang point ko. Hindi ko man sinabi mo, wag mag-ano talaga dun sa bata Oo, like, kaya tuturuan ko yung anak ko kaya bibigyan ko ng mga lesson yung anak ko. Sa tingin ba talaga nila, tatimeran ko ng 6 minutes yun? Like, gaano ba ka TikTok brain sila, di ba? Bago isa-set ko muna. 6 minutes. Okay, pakinggan mo to, may 6 minutes lang ako Di ba, gaganon ba ako? Hindi naman, di ba, like, man. Kaya nung nakita ko yun, nag-viral yun, una hindi rin naman ako nabigla gets. Parang ganon agad sa akin. Pero parang, damn, TikTok brain na nga talaga itong, to. Natin na pinapaypayan nyo lang lalo yung karir namin. Alam mo, totoo, tol, kasi, di ba nung nag-viral ako ng matindi, di ba? Yeah. Nakaraan, di ba? Yeah. Kasi naging most famous man in the Philippines ako nung maikling panahon 6 minutes ko. 6 minutes. Tol, promise. Boy, ito na naman, ako tinanong din. Yung 6 ano masabi mo? Yung 6 minutes na yun, grabing inangat niya yung clout ko talaga. Yeah. Kasi syempre matagal, hindi man ako palalabas na tao, 'di ba? Nung time na lumabas ako after nung mga 6 minutes na yung mga ilang linggo ganyan, naramdaman kong iba, kilala na ako ng lahat. Kilala ako ng lahat. Kahit yung alam kong hindi nakikinig ng 2 joints to. May nagalit ba? Wala. Nagpa-picture silang lahat sa akin. Iba na yung level ko pag naglalakad ako ng mall. Kaya sabi ko, salamat talaga. Thank you. Ginawa niyo ako ng mga reaction, hit piece niyo, mga ganyan. Pinabilis niyo ako. Parang tinulak niyo akong pag ganun pa nga. Oh shit. Salamat sa assist. Diba? Salamat sa assist talaga. Pero tol, pasalamat din naman sila sa'yo kung isipin mo Kasi? Kanino ba napunta yung views? Oh, di ba? Oh, sabagay. Kaya Give and take. Kita mo, give and take tayo dito. Di ba? Diba? Pasalamat talaga sila. Yung iba, nagsakayan talaga sila dun para sa views na yun, di ba? Nag-decriedan lahat. Alam nilang Pero parang nung nangyayari sa akin lahat yun, Ekonomiya yan. Ekonomiya parang yan. hindi ko mapigilang napapangiti ako. Parang, yeah. Most famous man in the Philippines. Ganun, Mr. 6 minutes. Yung kausap ko yung pinsan ko sa Mindanao. Koy, nakakainis talaga yung 6 minutes mong yun. Grabe ka kasi cut, Koy. Kahit yung mga beauty queen, nakita ko na yung mga reaction nila. Grabe, lahat talaga, Koy. Grabe talaga. Ganon. Sabi niya, okay, Koy, pwedeng i-video greet mo tong kaibigan ko. Kita mo, walang nangyari masama. Wala. Gusto pa rin nila ako. Ewan ko ba't ganun. Diba? Yun, basta para sa akin, ang laking boost. Binoost nila ako ng ganun talaga. Ayan, 6 minutes. Parang, yes, son. Ganun talaga. Pag 6 minutes, 6 million yun, Dapat 6 million na. magka-ano ka na. Yun na nga. At dito na. Ganun na nga. Okay lang ba to? Okay lang. Kinakat ko na kasi. Kala ko magiging. May 6 minutes pa tayo. Next, his girlfriend Chrisanne tells Steve she is pregnant and Steve reacts, saying she can't put this on him right now. As Chrisanne tries to say it's his child too, Steve yells it's not and tells her to get out of his house. Steve goes into a room and looks himself in the mirror. A couple months later, Steve arrives at a computer fair, seemingly having changed and Paul sees him. Everyone at the fair listens as Steve begins presenting. He introduces the Apple II to the world,
which he says will revolutionize the PC market and people start cheering. My name is Steve Jobs, future Apple II.